In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Meron tayong storytelling catechesis ngayong gabi. Ang title nito ay Ang Pag-uwi ni Ana. May ikukwento ako sa inyo. Hindi ito kwento ng perpektong Kristiyano. Ito ay kwento ng isang taong tulad natin. Example ay ang paglayo. Si Ana ay lumaki sa pamilyang Katoliko. Bata pa lang siya, kabisado na niya ang ama namin. Linggo-linggo silang nagsisimba. Pero habang tumatagal, napagod siya. Paulit-ulit lang naman, sinabi niya, mabuti pa yung iba, masaya kahit walang simbahan. Unti-unting nawawala ang misa, nawawala ang dasal, at naging abala ang mundo. Nakasulat ito sa Juan, ang puso ng tao ay naghahanap ng kaligayahan. Ang akalang kalayaan, ang nahanap ni Ana, ang aliw sa pera, trabaho, barkada, at relasyon. Akala niya ito ang tunay na buhay. Ngunit pagdating ng gabi, tahimik ang kwento, tahimik ang puso. At may tanong na paulit-ulit bumabalik. Ito na ba iyon? Nakasulat sa Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito na ang sugat. Dumating ang problema. Nawala ang trabaho. Nasira ang relasyon. At nadagdagan ang galit sa Diyos. Kung mahal mo ako, bakit ganito? Tanong niya. Hindi niya alam, doon nagsimula ang tawag ng Diyos. Nakasulat sa awit, malapit ang Panginoon sa mga wasak ang puso. Meron munting panalangin. Isang gabi, wala nang lakas si Ana. Umupo siya at halos pabulong na nagsabi, Diyos ko, kung nariyan ka pa, tulungan mo ako. Hindi mahaba, hindi maganda, pero totoo. Ito ay nakasulat sa Jeremias. Meron ng paanyaya. Isang linggo, napadaan siya sa simbahan. May misa. Bukas ang pinto. Hindi siya pumasok agad. Nahihiya, natatakot. Pero may boses sa puso na nagsabi, umuwi ka na. Ito ay nakasulat sa Lucas. At meron ng kumpisal. Matagal bago siya nagkumpisal. Nanginginig ang kamay niya. Pero matapos sabihin ng pari, pinatawad ka ng Diyos. Umiyak siya. Hindi sa hiya,
kundi sa gaan ng pakiramdam. Ito ay nakasulat sa unang Juan. Meron na siyang mesa. Sa unang pagtanggap niyang muli ng Eucharistia, sinabi niya sa sarili, dito pala ako nauuhaw. Ito ay nakasulat sa Juan. At ang pagbabago, hindi naging perpekto si Ana, may kahinaan pa rin. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Meron ng dasal, meron ng mesa, meron ng simbahan. Nakasulat sa pangalawang Korinto. At ang patutuo, ngayon, si Ana ang nagsasabi sa iba, kung ako ay tinanggap ng Diyos, ikaw rin. Ito ay nakasulat sa awit. Meron lang akong tanong, pero hindi nyo ito masasagot sa harapan ko kasi sarili ninyo na lang at inyong pagnilayan. Unang tanong, saang bahagi ng kwento mo makikita ang sarili mo? Pangalawang tanong, ano ang paglayo sa buhay mo? Pangatlong tanong, ano ang munting hakbang ng pag-uwi na kaya mong gawin? Ang Diyos ay Ama, hindi hukom. Ang simbahan ay tahanan, hindi entablado. Ang sakramento ay biyaya, hindi gantimpala. Ang pagbabalik ay proseso, hindi biglaang perpekto. Manalangin tayo. Panginoon, kung kami man ay naligaw, ibalik mo kami. Kung kami man ay sugatan, pagalingin mo kami. Turuan mo kaming umuwi muli sa iyo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.